Sa mga decision ba natin sa ating buhay, mas nangingibabaw ang gigil o pagpipigil? Ang Diyos o ang horoscope? Ang feelings o ang Holy Spirit? Because I'm telling you this, we are doing this series because you can have a fantastic life. You can have that. Pwede ka magkaroon ng isang buhay na maligaya. You don't have to live a foolish life if you're going to make a decision right now na sundin ang ating Panginoon. No? Pwede kang mag-tour sa isang bansa o sa isang probinsya natin dito sa Pilipinas kahit wala kang tour guide. Pero ang trabaho ng tour guide, i-enhance ang iyong tourist experience. Now, hindi lahat ng tour guide magaling. Pero ang purpose ng lahat ng tour guide, i-enhance. Pwede kang mag-tour kahit walang tour guide, pero i-enhance ng tour guide yung iyong experience kung willing ka magbayad. And a person that is willing to pay the price of following Jesus will enhance their life. Yung buhay na pabagsak, pwedeng gawin ng Lord a fantastic life if you will just make a decision today, come on 3 p.m. service, to make Jesus as your Lord and Savior. Palapakan natin ang Panginoon. Finally, we are connecting. Question is this, are you willing to be guided by God? Or you want to have it your way? Kasi alam nyo, ang pagiging guide ni Lord, pagiging tourist guide ni Lord, quote and quote, sa buhay mo, hindi siya yung nagdesisyon ka ngayon habang buhay na yon. It is a moment-to-moment decision. One step at a time, one stop at a time. Ganon ang relationship na gusto ng Lord na mangyari sa iyong buhay. Hindi lang every year, expiration date. Hindi lang every 5 years. Kundi every moment, every decision, every breath, every second, every minute of your life. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I need you. That as you move, you will be instructed by the Lord. This is the way, walk in it. The Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. Hay nako, pwede na tayong umuwi. Ito lang verse na to. Biruin mo nangako ang Diyos. Willing ako guys ha. Nagabayan kayo sa pinakamainam na daan kung gugustuhin mo lang. And I have promised you, I will advise you and watch over you. The question is this, are you willing na ipagkatiwala ang iyong future sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? It's your choice. Pansinin niyo ang Diyos, iba-iba ang dealing niya sa bawat tao. Iba-iba. Iba ang kung paano niya ako i-deal, iba kung paano niya ako i-guide, iba din yung pamamaraan ng Lord kung paano kanya i-guide. Naalala niyo si Abraham, for example. Si Abraham sa Genesis chapter 12. Tignan niyo to ha. Si Abraham is living a comfortable life. He has the wealth, he has the health, he has everything. Ang dami niyang property, hindi na nga magkasya sa sobrang dami. And then, nasabi ng Panginoon, leave Ur, yung kanyang tinitiran. Iwanan mo yung Ur, go to the country that I will show you. Imagine niyo to. Amen? Komportable ang kanyang buhay, pero sabi ng Lord, iwanan mo yan, iwanan mo ang household mo, iwanan mo ang lahat, at sumunod ka sa akin. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo kung saan. Sabi ni, okay, leave this country and go to the place that I will show you. Go to the place that I will show you. That's trusting, that's faith. Kasi sabi ng Lord, go to the place that I will show you. So from comfort to discomfort, from known to unknown. That's not an upgrade sa unang tingin. That's a downgrade. Pero sabi ng Lord, go and I will show. Doon tayo nahihirapan minsan. Kasi ang sabi ng Lord, go muna and I will show. Tayo gusto natin, show mo muna and I will go. Tama? Pero anong ginawa ni Abraham? He left everything. 500 years later, yung inhabitant land, yung lugar na hindi kilala, yun ang naging promised land. Hindi niya alam yun nung una. Pero nung sumunod siya sa guidance ng Panginoon, dinala siya ng Panginoon sa lupang pangako. At nangako ang Diyos sa kanya, lahat ng magiging descendants mo, i-claim yung lupaing ito. Yung Magi, yung 3 wise men. 3 hari, mas kilala ninyo. Diba? Ang sabi ng scripture, ano ang nagsilbing gabay nila para matuntun nila kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Yesus? Come on now. Yung 3 haring nagsidalaw. Paano sila nakadalaw doon sa kanila? Diba? Yung star. Ano sabi ng scripture? Buksan po natin ang Matthew chapter 2, verse 9. After listening to the king, they went their way, and behold, the star they had seen in the east, highlight this part, went on before them. So yung guide, nauuna lagi. He went on before them, and until it came to rest over to the place where the child was. So think about it. Habang naglalakad yung 3 wise men, sumunod-sunod din sa kanila yung star at nag-guide. At nung huminto yung star doon sa ibabaw ng pinanganakan ng ating Panginoon, alam nila, yun na mismo ang lugar.
And how I wish, alam ko, nasa isip nyo, sana pastor, no? Lahat tayo nakakakita ng star. Na kapag magdidesisyon ako, Lord, sino sa dalawang manliligaw na to? Okay, buti na lang, pinakita nyo po yung star. Lord, saan pong bansa? Sa Amerika ba? O dito sa Middle? Okay, salamat Lord. Kasi mas madaling sumunod, sure na sure ka, kapag nakakita ka ng bituin. Lord, dito mo ituro, kasi yung mga wise men na to, pero may gabay pa. Na habang again, as you move, you will be guided. At nung naglalakad sila, kung saan huminto yung star, doon din sila. And that is very specific and unique. Kasi there is no record in the scripture na ginabayan ang isang tao gamit ang parehong pamamaraan. Ginamit lang ng Lord John for that specific and unique purpose. At yung pamamaraan ng Diyos ng pag-guide, iba naman sa ibang mga biblical heroes natin. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, dahil meron tayong kanya-kanyang specific purpose, bawat isa rin sa atin, ina-adapt ng Diyos yung kanyang paggabay sa ating kanya-kanyang pangangailangan. Ay, sana dito mag-guess nyo na. Israelites. Yung mga Israelites, nung nilabas ng Lord ang Israel from Egypto to the Promised Land, we all know, lagi kong ini-illustrate yan because that is one of the most familiar picture of our salvation. Na nung nilabas tayo ng Panginoon from slavery papunta sa lupang pangako. Patignan nyo to. Kung isi-search nyo ngayon, sa Google Map, yung Cairo, Egypt, papunta ng Jerusalem sa may Israel, because Canaan now is Israel. Okay? So kung isi-search ninyo mula Egypt papunta ng Promised Land, i-Google Map ninyo, I dare you after the service, 148 hours of walking. Katumbas lang po yan ng 6 na araw sa ating kapanahunan. Nung unang panahon, mas matagal kasi wala pa silang EDSA. Wala pa silang sementadong daan. So, it will take them 11 days of journey. Pero tignan nyo to. Imbis na padaanin sila ng Panginoon sa 11 days journey na mas shortcut. Ang sabi ng Bible, ginabayan sila ng Panginoon na umikot sa mas mahabang ruta, dadaan sa Red Sea na hindi naman dapat, pero pinadaan pa sila ng Lord sa Red Sea. Bakit? May specific na layunin ng Panginoon sa iyo. Ano ang sabi ng scripture sa Exodus 13 verse 17? When Pharaoh finally let the people go. Watch this. God did not lead them along the main road. Hindi sila pinadaan ng EDSA that runs through Philistine territory. Watch this. Even though that was the shortest route to the Promised Land. For God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Tingnan nyo, sinadya ng Diyos na paikutin pa sila kasi sabi ng Lord, pag dumaan sila sa teritoryo ng mga Philistines, hindi sila handang lumaban. So kung dinidelay ka ng Panginoon, kung pinapaikot ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun na hindi ka ginagabayan ng Diyos. Ayaw lang ni Lord na dumaan ka sa mga immature challenges, mga na hindi ka handa para mapagtagumpayan ito or else babalik ka sa luma mong buhay. Ganun ang nangyari sa mga Israelites. Sila dyan ng Panginoon na huwag silang dumaan doon sa mas maiksing daan kasi mas alam ng Diyos at mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. So anong ginawa ng Panginoon? Verse 18, highlight this part. So God led them in a roundabout way. Pinaikot sila ng Panginoon through the wilderness towards the Red Sea. And that Red Sea, Exodus 14 rather, is one of the most famous miracle that ever happened. Nung hinati ni Moses ang Red Sea na hindi naman na dapat nangyari in the first place kung dumaan sila sa shortcut. Pero inalaw ng Panginoon na dumaan sila doon, not to punish them, not just to delay them, but to bring them out. Hindi gamit ang kanilang lakas, kundi gamit ang lakas ng ating Panginoon. Amen? Alam ng Diyos hindi sila ready sa battle. Kaya nung dumating ang mga Egyptian, di ba, nagpanic sila. Kung sanay sila sa battle, hindi sila magpapanik. They cannot defend themselves. Hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, pero doon din nila na-witness kung paano silang ipinagtanggol ng ating Panginoon. The moment that they left Egypt, listen, the moment that they left Egypt, hindi na sila iniwan ng Diyos. The moment na iniwan nila ang Ehipto, hindi na sila pinabayaan ng ating Panginoon. Despite of their repeated failures, despite of their katigasan ng kanilang mga ulo, ginabayan sila ng Panginoon. And contrary to popular belief, hindi si Moses ang nagdidirect ng kanilang ruta. It is God Himself that guided them to the right track and to the right route. In fact, not the physical presence of God, pero gumamit ang Lord ng pillar of cloud
na magiging gabay nila. Ano ang sabi ng scripture sa Exodus 13 verse 21? And the Lord went before them. Here you go again. Pag guidance talaga, laging before you, before you, before you. The Lord went before them by day in a pillar of cloud. Highlight this part. Along the way. And by night, a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. So biruin mo, umaga't gabi, sabi ng Lord, walang shifting to, 24 hours. Kapag sinabi ko sa inyo, lumakad, lalakad kayo. Eh Lord, madilim. O, may pillar of fire. Lord, mainit. May pillar of cloud. Because where God guides, He provides. Kung saan ka man papuntahin ng Panginoon, siya maggagawa ng paraan para isustain ka doon. To give them light, that they may travel day and night. The pillar of cloud by day and a pillar of fire by night did not depart from the people. Hindi sila inawanan noon. In fact, mayroon akong picture dito. In-AI ko na lang, wala akong makita sa Google. Okay, nag-fabricate ako ng AI image of a pillar of cloud. Base sa sinasabi ng scripture. Tignan niyo po itong picture na ito. Okay? Yung pillar of cloud, ito po'y parang haliging ulap. Na every time makikita po nila yung haliging ulap nila, alam na kagad nila, doon tayo pupunta. So hindi nila makita yung physical na itsura ng Diyos, pero ito yung nakikita nila because ang sabi ng scripture, the Lord went before them in a pillar of cloud. So ibig sabihin, every time makikita nila tong pillar of cloud, hindi nila makita physically ang Diyos, pero itong pillar of cloud na to, ang visible symbol ng presensya ng Diyos. Itong pillar of cloud na ito, ang visible symbol ng proteksyon ng Diyos. Kasi tatlo ho function ng pillar of cloud eh. Ang pillar of cloud, hindi lang yan na magsisilbing GPS nila kung saan sila pupunta. Ito rin ang nagsisilbing shield nila sa araw na mainit. At kapag kapunta ho kayo ng Middle East, lahat ng mga taga Middle East, makaka-relate sa akin, na talagang kapag summertime at nasa gitna ka ng wilderness, ay talagang napakainit ho. Yung nga lang nakakapagtaka sa Middle East, sobrang init, di ka pagpapawisan, sobrang dry. Hindi ka tulad sa atin, pagkatapos mo palang laligo, pagpawis ka na kagad. O sa Middle East, iba, talagang dry, na pag nandun ka sa wilderness, imagine niyo, nag-travel po sila for 40 years. Without that pillar of cloud na nag-shade sa kanila, mahi-heat stroke sila. And God knows it already. Hindi nila diniman sa Diyos yun, binigay lang ng Diyos sa kanila yun. Sana mapansinin niyo naman ako. Amen. Pero bukod doon mga kapatid, na nagsilbing shield nila sa araw, yung pillar of cloud din ang nagsilbing protection nila. Tignan nyo to, nasa wilderness ka. Okay? Exposed sila. At kapag nakita sila ng kalaban, dahil hindi sila trained, pwede silang mamatay, ma-ambush in the middle of the wilderness. And this pillar of cloud ang nagsilbing shield nila para hindi sila makita ng mga kalaban. In fact, itong pillar of cloud na ito ang nagsilbing protection nila laban sa mga Egypt. Kung babasahin niyo uli ang scripture, sabi ng Bible, itong pillar of cloud na ito nasa unahan nila, na nag-guide sa kanila. Kasi yun ang GPS nila. Pero watch this. Pero sabi ng Bible, nung hinabol sila ng mga Egyptian, kasi tignan niyo to, no? Nung lumabas na mga Israelites, nagbago isip ng Paraon. Sabi nila, teka lang, bakit nga ba natin pinabayaan ng mga Israelites na lumaya? Eh, sino na magiging alipin natin? Nagbago isip ng Paraon. Hinabol sila ngayon, gamit ang 600 chariots. Eh, logically speaking, kabayo, paa, sino man nanalo? Kahit pa ahead ng isang araw yung paa, mahahabol siya ng kabayo. Amen? And logically speaking, they will never make it kasi may Red Sea in front of them. Come on! Pero alam niyo nangyari? Watch this. Wala lang tayong time to study this, pero yung pillar of cloud na nasa unahan nila, nung nakita ng Lord yung Egyptian, lumipat yung pillar of cloud sa likod nila para maging shield laban sa mga kaaway. It is a protection of the Lord. It is the guidance because where God guides, He will provide. Hindi kanya dadalhin sa wilderness para patayin. Dadalhin kanya sa wilderness to bring you out and to bring you to places that you've never seen before. It is a visual guide. Obvious na obvious. Talagang kitang-kita ng mata nila. Ito talaga ang visible reminder ng Diyos. Hindi ko kayo iniwan. At mahari nagtatanong kayo ngayon, Pastor, sana ngayon din, no? Na every time may decision ako, Lord, magpakita ka sa ulap. Oy, okay, sure. Di ba, ang sarap sana na meron kang visual guide? Ang sarap sana na meron kang visual reminder? Kasi itong pillar of cloud ang nagsilbing visual reminder sa kanila. Hindi ko kayo iiwan. Hanggat nandito ang ulap, ibig sabihin nandito ang aking presensya. Hanggat nandito ang pillar of cloud, hindi ko kayo iniiwan. Question, tingin nyo ba, kailangan talaga nila yung pillar of cloud as a direction? Think about it. I was thinking about this for a past few days and I said to myself, out of 2 million people, wala ba talagang nakakaalam ng daan mula Egypt papunta ng Canaan?
I don't think so. Si Moses, lumaki siya sa Egypt, nag-aral siya sa Egypt, siguro na take up niya sa geography class niya. Tinuro ng teacher niya, ito ang papunta dito sa lugar na ito, lugar to ng mga Philistines, huwag kayong pupunta rito. He probably knows the way. And many of us, kapag nangingi ka ng guidance, usually sinasabi lang, Lord, saan po ang daan? Pero ang guidance ni Lord, hindi niya lang tinuturo kung saan ka dadaan, kundi kung kailan ka maglalakad at kailan ka hihinto. Kasi yung pillar of cloud, hindi lang siya guidance kung left or right. Guidance din ng Lord John kung panahon na bang lumakad o panahon ng huminto. Ano ang sabi ng Bible sa Exodus 40? Whenever the cloud lifted and moved, the people of Israel journeyed onward and following it. But if the cloud stayed, they stayed until it moved. Paraphrase, kapag gumalaw yung ulap, gagalaw sila. Pag huminto yung ulap, hihinto sila. So when the cloud moves, you move. And when the cloud stays, you stay. Simple logic. Amen? So hindi lang ginagabayan ng cloud ang mga Israelites, left or right. Ginagabayan din sila ng Panginoon, panahon na ba o hindi pa panahon? Is it the right time to get married? Is it the right time to start that business? Is it the right time to be promoted? Is it the right time to go abroad? All of us are asking same questions. Lord, hindi lang kung mag-a-abroad ba o hindi, kundi kailan? Hindi lang question kung mag-aasawa ba, ang tanong kailan, Lord? Baka po nakalib yung papel ko na sa ilalim na pakilagay po sa unahan. Urgent na po, Pastor. Pero ang sabi ng verse 38, the cloud rested upon the tabernacle during daytime, and at night, there was a fire in the cloud so that all the people could see it. Ibig sabihin, bawat tao, 2 million of them, they have a visible representation. Siguro pagising na isa, uy, gumalaw na yung ulap, lika na, galaw na rin tayo kasi kapag gumalaw ang ulap, gagalaw silang lahat. And tanong, gaano katagal pag huminto? Gaano katagal? Kasi wala eh. That's why faith in God is very important. Just because you think you're smart, it doesn't mean you are really smart. We are not smarter than our God. We are not wiser than our God. We are not stronger than our God. Kahit mataas ang ating pinag-aralan, mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, ang Diyos po natin na nakakaalam kung kailan ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. And you may want God to be your guide. Ano sabi ng Scripture? Numbers 9, 40 years later, when the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not send out. Sometimes, the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then at His command, they would set out. Verse 21, sometimes the cloud stayed only for an evening till morning. Minsan yung cloud overnight lang. Alam nyo, iniisip ko pa lang yung logistics. 2 million people hihinto. Maglalabas ng gamit nila. Kayo nga po, di ba, 3 days lang kayo sa Hong Kong, 3 maleta dala nyo eh. Imagine niyo 2 million Israelites to, 2 million Israelites. Pag hinto nila, maglalabas sila ng gamit nila. 2 million of them. And then overnight lang, oh, Brad, gumalaw na. Hala, gumalaw na kaagad. Balik mo na. Just imagine the logistics. But ang ruling, when the cloud moves, you have to move. And when the cloud stays, you have to stay. Verse 21. Okay, let's repeat that. Sometimes the cloud stayed from evening till morning, but when it was lifted in the morning, they sent out. Whether by day or by night. Tingnan mo this. Minsan umaalis yung cloud gabi. Tulog pa yung mga anak nila. Nakagising na. Gumalaw na yung ulap. May iiwanan tayo. Amen? Think about your life when you are guided by the clouds. Ang sarap ng tulog mo. Sabi ng nanay mo, gising na, gumalaw na yung ulap. Ha? Ginalaw na yung baso. Whether the cloud, verse 22, whether the clouds stay over the tabernacle 2 days, 1 month, or 1 year, the Israelites would remain in camp and not sent out. But when it was lifted, they would set out. So yung pillar of cloud ang nagsilbing GPS, God's positioning system. Yun ang nagsilbing GPS nila kung kailan sila hahakbang, kung kailan sila susunod. And think about the randomity, kung may ganun man salita nito. Minsan overnight lang. Pwedeng 2 days, pwedeng 1 month, pwedeng 1 year. Pero ang rule, when the cloud moves, you have to move. Because this pillar of cloud will went ahead of you, that will be your guide. Sana, no? Lahat tayo, isang tawag lang natin sa Diyos, Lord, penging ulap. 2 po nanliligaw. Pwede niyo po bang ulapan?
Kung sino man po, Lord, yung tingin niyong mapapakasalan ko. At biglang nagpakit, thank you, Lord. Ang sarap ng ganun, ano? Di ba? Halimbawa, nalilito ka sa isusuot mo, pula o dilaw? Lord, ulapan niyo. Diba? Kung lahat ng desisyon natin, siguro naman, pag pagsisipilyo na, hindi na kayo magpapaulap kay Lord, no? Pero sa bawat desisyon na nahihirapan ka, para makasiguro ka, ulapan mo, Lord. Lalo tayo ngayon sa panahon natin ngayon na ang laki ng tulong ng ulap sa atin. In fact, may mga tao talaga na nagbigay ng kanilang buong buhay para pag-aralan yung ulap. May study of clouds, nephology. At kung ikaw ay nephrologist, wala kang ibang ginawa buong araw kundi tignan ng ulap. Stratus. Kailan ka kaya magiging sa akin para mapalitan naman ang stratus mo? From single to married. Hey! Imagine mo may mga tao na nephrologist na buong buhay nila, pinag-aaralan nila yung clouds. Cumulonimbus. Naalala niyo sa science natin? Di ba? And we have this meteorological and technological advantage today na makita ho natin kung ano ang matutulong. In fact, sa ulap pa lang malalaman mo na kung ano weather. Tama ho ba mga kapatid? Physical cloud. Pero sa Bible, every time the cloud was mentioned, laging mayroong significant happening. For example, nung si Noah, binaha, kasama yung mga dinosaur. Naalala niyo yung story na yun? Alam niyo na yung sagot, ha? Sinabi ko na. Okay? Nung nagkaroon ng matinding baha, umulan ng bumaha, nasabi ng scripture, lumampas pa sa pinakamataas na bundok sa mundo, Mount Everest. Ang sabi ng scripture, pagkatapos ng lahat ng dilubyo, dumating ang maraming ulap at lumabas ang rainbow. Let me say this politely and respectfully. Yung rainbow is a symbol of God's promises. Huwag nyo nang gamitin sa iba. Kasi pang promise ni Lord yan. Huwag nyo nang i-repurpose. Amen? So, nung lumabas yung ulap, it is a signification, yung pangako ko kasama nyo pa rin. So, ibig sabihin, every time this cloud appears, talagang makikita mo, it is the presence of God. Naalala niyo si Moses, nung umakyat po siya sa Mount Sinai, paglabas nila ng Egypt. Diba sabi ng Bible, pag akyat ni Moses sa Mount Sinai, kinover yung Mount Sinai ng clouds. Ang sabi ng Hebrews, therefore, since you are surrounded by great cloud of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily snare us, and run the race with endurance, the race that God has set before you. Cloud is very important. Even Jesus nangako si Lord, sa pagbabalik ko, I will come back, see you in the clouds. So every time the cloud was mentioned, it always signifies the presence of God. So, hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkakaalam mo sa ulap, pero ang alam ko lang, every time the cloud was mentioned in the scripture, it signifies the presence of God. So that pillar of cloud is actually a visible representation na kung nandyan ang ulap, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. So, kapag gumalaw yung ulap, you have to move. Kapag huminto, you have to stay. That's why, waiting on God is not a waste of time. Kapag inaantay mo yung instruction ng Lord, kung kailan dapat, kung mag-move forward na ba ako, it is your guide. Kapag nakahinto ka't nag-aantay kay Lord, hindi idle yan. Preparation mo yan for the next season that you are in. Kasi bawat physical cloud na naranasan nila has gained spiritual wisdom for all of us. Na wala man tayo makitang physical cloud, alam natin yung presensya ng Diyos ay lagi po nating kasama. Amen? Simple lang. Huwag niyo hong idepende ang magiging desisyon niyo sa horoscope. Sa ulap. I'm guided by the clouds. Kasi yun ang nabasa natin. No. Yung pillar of cloud na yon has a spiritual meaning. Actually, nirebuke yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10. Watch this. Ang sabi ni Apostle Paul, for I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers, referring to the Israelites, highlight this part, for our fathers were all under the cloud. Yung mga Israelites, sinamahan sila ng Lord for 40 years under the cloud, and all passed through the sea. All of them were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And they all ate this same spiritual food and all drank this same spiritual drink. For they drank the spiritual rock and followed them, and the rock was Christ. Context. Ang sinasabi ni Apostle Paul,
Israelites, Gia Kamanaba Global Family, baka nakalimutan nyo yung privilege na naranasan ng inyong forefathers. Na mga Israelites, ginabayan sila ng Lord for 40 years. There was no time when Israel was not under the guidance of God. Walang panahon na hindi sila sinamahan ng Diyos. Walang panahon na hindi sila ginabayan ng ating Panginoon. And that pillar of cloud is unique for that specific purpose. Because we have not seen in the entire scripture kung paanong ginabayan tayong lahat ng isang pillar of cloud. It is a unique blessing. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, and I don't want you to be unaware of it. In case lang nakalimutan ninyo, gusto ko lang ipaalala sa inyo na yung forefathers ninyo, yung mga ninuno natin, hindi pinabayaan ng Lord sa wilderness kahit walang pure gold doon. Kahit walang Jollibee doon, walang drive to draw on. Hindi nasira yung kanilang sandalyas, hindi nasira yung kanilang damit for 40 years because God was with them. They were guided by the clouds literally. It is not a symbolism. It is a supernatural phenomena na nangyari lang sa kanilang kapanahunan. And that divine guidance happened in their plain sight. Kitang-kita nila sa kanilang sariling mata. Paano naman tayo, pastor? Wala tayong pillar of cloud. And I don't want you to be unaware, my friends and family, that back then, they have a pillar of cloud. Right now, we have the Word of God. So, hindi mo na kailangan mag-antay sa ulap para makapagdesisyon. Kailangan mo lang basahin ang sinasabi ng ating Panginoon. God is willing to direct you. This book has a lot of principles that are still relevant in our age, in our generation right now. And sometimes, kaya lang hindi kasi natin ma-appreciate, Alam nyo, alam ko marami sa atin naghahanap na, Lord, bigyan mo nga ako ng spectacular miracle para maniwala ako sa iyo. That we tend to realize, we forget to realize that even you, right now, na humihinga pa, is a blessing. That's a miracle. Sa lahat ng naging doktor dito, alam nyo kung gaano ka-intricate ang data sa ating katawan. Magiging born again ka kung nakinig ka lang sa anatomy class. Sa tindi ng somebody must have been concerned about me. Na even yung blood flow ko is regulated. May system. Reproductive, may system. Lahat may system. At ang system produced yan by somebody na may isip. So somebody, the Lord. Nga lang, for example ako, maraming mga tumatawag sa akin, Pastor, pwede ka bang ma-interview, ganyan, pwede ka bang, gusto lang namin malaman ang testimony ng iyong buhay, i-feature ho namin sa TV network, sa isang Facebook, sa isang YouTube. Hindi ko na mabilang ko ilang tumawag sa akin, tapos tatawagan nila ako, Pastor, pwede mo ba ikwento yung testimony ng buhay mo? Anak ako ng pastor, ganyan. Alam niyo, salamat nga sa Panginoon kasi never ako nakatikim ng alcohol, never ako nakatikim ng sigarilyo, ganyan. Pastor, ano ba? Dati ba kayong addict? Or dati ba kayong alcoholic? Or dati ba kayo, wala ba kayo, na-abuse po ba kayo before? And we don't take that lightly, pero they genuinely asking me that question. Wala po ba kayong story na kung na-abuse kayo before or naging addict kayo before? Sabi ko, tingnan mo nga naman Pagka-testimony, lagi nating hinahanap kung paanong dating alcoholic na naging sober, drug addict na lumaya at yung dating na-abuse na binuo ng Panginoon. Alam mo, sabi ko minsan sa isa nag-interview sa akin over the phone, sabi ko, alam mo, sis, I think, ang miracle ng Diyos, hindi lang naman yung kung naging alcoholic ka, ngayon sober ka na eh. Yung pre-reserve ka ng Diyos para hindi mo na magawa yun in the first place. Hindi ba miracle din yun? So yun, hindi na-feature yung story ko. Ang dami interview, never ko nakita na publish. Kasi di ba tayo naghahanap tayo ng dramatic change ng buhay? Amen? Pero yung pre-reserve pa ng Panginoon, alam mo, masarap pakinggan yung testimony na may cancer ako, pinagaling ako. Pero yung hindi ka na nagka-cancer, hindi ba milagro yun? Milagro din yun, yung pre-reserve ng Diyos. Milagro din siya eh. So yung sinasabi ni Apostle Paul, ayoko maging unaware kayo na pinapasalamatan nyo lang yung mga big miracle, spectacular, nagpababa ng apoy ang Panginoon gamit ang kamay ni Elijah. And all of that are miracle in and of itself. And sometimes because of that, hanggang ngayon, hinahanap natin yung ganun. Lord, pwede ka ba magpingi po ba ng sign? Pero ang Diyos, dinidirect niya tayo sa iba't ibang klaseng pamamaraan. Ididirect niya tayo sa pamagitan ng prinsipyo ng Word of God. Minsan, ididirect ka ng Lord sa mga warning. Wawarningan ka ng Diyos, guidance yun.
Minsan, gagamitin ng Diyos ang simbahan para i-guide ka. Gagamitin ng Lord ang mga church leaders, ang mga mature believers, mga circumstances. Yung nawalan ka ng trabaho, nalugi ang negosyo, na-betray ka, na-reject ka, na-deny ka, even yung kawalan ng mahal mo sa buhay, lahat yan ginagamit ng Lord para maging guidance mo. So instead of, Lord, magsalita ka, I need a voice. Sabi ng Lord, you need a voice? What you need is a verse. What you need is a verse from the scripture that will guide your right path. Huwag na tayong antay ng antay sa boses. Baka pag nagsalita si Lord, manginig rin naman eh. Lord, magsalita ka. Imagine niyo yung pinagpipray nyo. Lord, magsalita. Kung nagsalita sa Lord, ano yung sinasabi mo? Bay, bumagsak ka, tingnan nyo sa scripture, makita, anghel pa lang nakikita nila, napapadapa na sila sa sobrang takot. Be careful what you pray for. Amen? Lord, I need a voice. Na minsan, yung iba, they go to the extreme lengths na, show me a sign, show me a sign, show me a sign. Tanong siguro ng iba, masama ba humingi ng sign, Pastor? Sa pagtahimik nyo, parang gusto nyo malaman ng sagot, ano? Naramdaman ko eh. Okay. Now, God is a God of wonders. God has the power to suspend natural laws para ma-accomplish yung purpose niya. If that means pagsalitain niya ang donkey, He will do it. If that means na pahintuin niya ang earth from rotating or sun to still, He can do it. Ginawa yan ni Moses, ni Elijah, ni Elisha. Even Jesus performed miracle that is not logical. It's not based on a natural law. Kaya ngayon, people are seeking to experience the same thing. Pastor, ba't hindi gawin ng Panginoon sa atin yan? Kaya minsan, pagka ang Diyos hindi nagpakita, wala kang nakitang magnificent, spectacular sign, naghahanap ka ng zodiac sign. Numerology, horoscope, fortune telling, nanguhula sa kamay. Pastor, kasi kinakabahan ako, yung guhit magkahiwalay. Sabi po kasi nila, Pastor, pagka magkahiwalay daw po yung guhit, mukhang madali daw po ang buhay. Tsaka parang ang iksi po nito oh. Parang palagay ko, maiksi lang po ang buhay ko. Dahil hindi mo marinig ang Diyos, dahil hindi mo makitang bumababa yung angel o yung langit, nagre-refer tayo sa tarot cards, palm reading, horoscope, na ipinagbawal ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan mo aside from God, kinategorize ng Deuteronomy yan, divination lahat yan. Kasi naghahanap ka ng assurance sa future. Sino po kaya mapapangasawa ko? Biruin mo, magbabayad ka sa isang hula. Hula. Hindi nga sure. Kaya pag hindi natupad, di mo siya mabalikan eh. Kasi wala namang kasiguraduhan eh. The views and opinions of the crystal ball does not reflect the views and opinions of the Lord. Divination lahat eh. Kasi gusto natin ma-foresee. And hindi po guarantee na porkit may makita kang milagro. Guarantee po yun na maniniwala ang tao. Si Jesus nga, kabi-kabila milagro, binuhay na si Lazarus ha? Ano ang sabi ng mga Pharisees? Show me another sign. Huh? Hindi pa ba sapat yung binuhay ko si Lazarus? Another sign na naman? Kasi si mga Pharisees, ang harap lang nila, tinitest lang nila si Jesus. Kung talagang totoo ang ating Panginoon. Gusto nila ng spectacular miracle, magpababa ng apoy katulad ni Elijah. They are waiting for the big miracle. Naghahanap tayo ng visible guide natin. At minsan yung visible guide, nagiging idolatry na. Amen? Ano ang sabi ng scripture, Jeremiah 10? Fasten your seatbelt, ha? Hindi ko to sinabi si Lord. I know, Lord, that our lives are not our own. We are not able to plan our own course. Is that clear enough? Okay. Mas kikilabutan kayo sa context. And I challenge you after the service, read Jeremiah 10, the whole chapter. When you read the whole context of Jeremiah chapter 10, again, wala akong ina-attacking kahit sino, ha? Babasahin ko lang yung sinabi ng Bible. Okay pa? Okay, sabi mo sa katabi, wala naman tayong magagawa eh. Andito na tayo. Kunwari pa si pastor eh. Actually, ang context ng Jeremiah 10 ganito. Ang sabi ng Lord sa mga nation of Israel, alam nyo, ito, dinagdagan ko na ng konting personality ko, pero yun yung sinasabi ng Jeremiah 10 ha. Alam nyo yung mga practices nyong mga tao, napaka-worthless. Biruin nyo. Sabi ng Lord magpuputol kayo ng kahoy, huhugisan yung parang Diyos. Tapos papalimutean nyo ng silver and gold. Ididikit nyo para hindi matumba. Ipapako nyo para hindi mabuwal.
yung mga Diyos-Diyosan nyo na yan, parang panakot ng ibon dun sa bukid. Sabi ng Diyos, basahin nyo Jeremiah 10. Parang panakot lang yan ng ibon, hindi nga yan nagsasalita. Kailangan mo pang pasanin kasi hindi makalakad. Sabi ng Bible, ano bang matuturo sa inyo ng Diyos-Diyosan yung kahoy? Kasi nga minsan dahil wala kang makitang sign, naggagawa ka ng visible. Kasi gusto mo ng visible sign eh. Kaya nag-apology eh. Yung nation of Israel, sabi nila, Lord, patawarin mo kami, yung mga leader namin parang hangal. Hindi sumasangguni sa'yo, tuloy, hindi kami nagtatagumpay. Kasi nga, nakaangkla na kami dito sa physical na nakikita namin. Dahil nga, hindi kami makapag-antay. Kaya gumawa tayo ng gumawa. Pero ang sabi ng writer ng Jeremiah, pero ikaw, Lord, alam naming totoong buhay ka. Kaya ang sabi ng verse 23, balik mo anak, kaya alam ko, Lord, yung buhay namin, hindi amin yan. Because we are not able to plan our own course. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kaya mo bang maniwala kahit walang milagro? Kaya mo bang ipagkatiwala ang future mo kahit walang sign? Because this is what the Lord is teaching to us for the past 2 Sundays. Huh? We need guidance for our next steps. But most of the time, yung guidance is not visible guide. Hindi siya GPS, hindi siya Google Maps, hindi siya Waze. Simpleng-simple. Read the Word. This is your guide. Siguro tinuturuan lang tayo ng Panginoon na huwag tayo masyadong addict sa miracle. Na nakalimutan natin yung miracle worker. Na every time may blessing ka, uy Lord, talagang ramdam na ramdam ko pag-ibig mo dahil sa blessing. Paano kung walang blessing? Paano kung walang healing? Paano kung walang breakthrough and miracle? Will you still believe? Because Thomas did it. Naalala niyo si Thomas o si Didymus? Kilala natin si Thomas bilang doubting Thomas. Nagdududa si Thomas. Alam niyo kung bakit? Because nung nagpakita ang ating Panginoong Yesus on the day of His resurrection, absent si Thomas. Pero kung uugatin mo ang story ni Thomas na tinawag nating doubting Thomas because nag-doubt siya sa story ng mga disciples, actually si Thomas, he was extremely loyal to Jesus. He was. Read history. Napaka-extreme ng loyalty niya na ready siya na kahit anong mangyari kay Jesus Christ, willing siyang i-endure yung consequences. Kumbaga ang motto ni Thomas, patay kung patay Lord. At noteworthy yung kanyang loyalty. Extreme yung kanyang commitment and yet, nag-doubt pa rin siya. Kasi hindi niya nakita si Jesus physically when He rose again from the dead. On the day of His resurrection, Jesus appeared to the disciples. For some reason, absent si Thomas. So pag uwi ng mga disciples, nag-chat sila sa GC nila, 12 disciples, and early disciples. Chat sila, grabe, kinilabutan ako nung nakita ko si Jesus. Nakita ko yung mga sugat sa tagiliran ni Jesus. Nakita ko yung sugat sa kanyang mga kamay. Si Thomas, sin. Hindi siya makarelate. Kasi wala siya doon. Kaya sabi mo, huwag kang absent ng absent para hindi ka pag-iwanan. Alam mo, habang yung mga disciples excited sa mga chinat nila, puro GIF, nag-reply finally si Thomas. Sabi ni Thomas, John 20:25, unless I see the nail marks in His hands and put my finger where the nails were and put my hand on His side. In other words, hanggat hindi ko nakikita, I will not believe. Kung walang physical proof, I won't believe. Alam mo nangyari? Ni isang disciple walang nag-reply. Hindi nila inokay, hindi nila pinuso, hindi nila inangry, walang sad face. Si Peter lang nag-sad face. And because of that statement here, tinawag siyang doubting Thomas, which I guess unfair to him. Because although he said, to see is to believe, and Thomas doubted, but he's not a doubter. In fact, I will prove to you today na hindi siya doubter. Curious lang siya. There's a difference between curiosity and doubt. He was just curious. And I'm telling you this because most of you felt like every time you ask God, every time you question something, nagigilty ka kasi, kino-question ko ba ang Diyos? Nagdududa ba? And most of the time, we're not doubting the existence of God. We're just curious. I just need a sign. I just need guidance. Gusto ko lang po ng gabay.
In fact, one of the most famous Bible verse in all of the scripture, John 14:6. Lagay mo nga anak, John 14:6. Jesus answered. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Everybody read this again. Jesus told him, question, sino yung him? Context is king. Sino yung him? Si Thomas. This is an answer to Thomas's question because he was curious. Let's read the whole context. Verse 1. Para mas maunawaan niyo. Ang sabi ng Lord, don't let your hearts be troubled. Pinapakita ni Lord yung kanyang kamatayan na siya'y aarestuhin, dadakipin at mamamatay. Sabi ng Lord, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's house. And if this were not so, would I have not told you that I'm going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. So sabi ng Panginoon, i-ready nyo na ang lahat. Aakit lang ako ng langit, babalikan ko kayo. Alam nyo naman na ang daan, di ba? Verse 5, sumagot si Thomas, no Lord, we don't know the way. So tingnan nyo, hindi niya question, babalik ka ba talaga? He's not doubting God. He knows. Babalik ang ating Panginoon. Pero ang tanong niya, hindi lang po namin alam. We have no idea. Where are you going and how can we know the way? Verse 6, Jesus told him, I am the way, I am the truth, and I am the life. Noong mga panahon na hinihingi ni Thomas yung katunayan, talaga bang nagpakita si Jesus Christ sa inyo? He was implying honesty. He was implying curiosity. 1 week later, nag-gather ulit yung mga disciples and Jesus appeared again. But this time, hindi niya pinansin si Peter, hindi niya pinansin si John, dumiretso siya kay Thomas. And I guess, maaaring kung hindi nagduda si Thomas, hindi na bumalik si Jesus in the first place. But sometimes, God will meet you right where you are. In the midst of your curiosity, in the midst of your honesty, in the midst of your situation, God will meet you right where you are. Jesus appeared again. And because Jesus knew what Thomas needed, sabi ng Panginoon sa kanya, you want proof? You want sign? Here it is. Ito ang kamay ko. Pasok mo ang daliri mo sa butas ng kamay ko. Pasok mo yung daliri mo sa giliran. And then nasabi ng John 20 verse 28, my Lord and my God, Thomas explained. Finally, he believed. Then Jesus told him, naniwala ka kasi nakita mo ako. Pero mas pinagpala yung mga taong naniwala kahit hindi nila nakita. Maganda ang milagro. Maganda ang sign. Ano sabi ng scripture, sabi ni Lord, kaya ka naman naniwala kasi nakita mo ako eh. Pero mas mapalad yung GSMMB Global Family. Kasi sila kahit hindi nila nakita, naniwala sila. At the exact point of his need, when he's been asking question, when he was started to get curious, the Lord appeared to him and guided him back to his faith. And you know what happened to Thomas? Because of this incident, he was so fired up, he was so passionate, that when Jesus went back to heaven, Thomas preached the gospel to Southwest Asia and India. And many Gentiles like us believe in Jesus Christ because of his faith. So it's unfortunate that tinawag natin siyang doubting Thomas, but I believe that Thomas should be known for his loyalty, for spreading the gospel of Jesus Christ, for spreading the gospel to the Gentiles. What I'm saying is this, most of the time, hindi natin kailangan ng miracle. Hindi natin kailangan ng pillar of cloud. Hindi natin kailangan ng pillar of fire. We don't need to be guided by the clouds. We just need to trust the Lord that whatever He wrote in this 1,000-year-old book is our guiding light, the guiding principle for our decision. So global family, kaya niyo po ba na ipagkatiwala ang inyong future sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? Kasi ang ipinangako ng Panginoon, I don't know who is this for, pero ipinangako ng Panginoon that even in your darkest moment, He will be with you. He will guide you. At kung saan ka mandali ng Panginoon, kung saan ka mandali ng Diyos, huwag kang matakot, may budget ba kami? Paano na masusustain ba kami? Ipipreserve ba kami? No. Where God guides, He will provide.
Saan ka man dali ng Diyos, ang Diyos magpo-provide. In fact, when you follow Him, I guarantee you, He will elevate your lifestyle. He will elevate the way you live. Because when you follow Jesus, He will open doors of opportunity that you've never expected na bubuksan ng Diyos. You will go to places that you've never expected na mararating mo. He will open opportunities na hindi mo ina-expect na madadala ka ng edukasyon mo. But God is able to do exceeding abundantly above all that we could think or imagine. You don't need a miracle. You just need a trust. Tiwala. Magtiwala sa Panginoon na wala man ako nakikitang visible representation of His presence, I can feel Him in my spirit. Nararamdaman ko ang Diyos, kasama ko siya. Saan man ako pumunta. Amen? So today,